low pressure area nga na nasa labas ng ating area of responsibility ay subject for monitoring din natin. Wala tayong nakikitang direktang interaction nitong low pressure area nito dito sa dalawa pang weather system sa loob ng ating PAR. Subalit, yun nga, patuloy nating i-monitor at magbibigay tayo ng update sa ating mga kababayan kung magkakaroon po ng development. So, unahin po muna natin ano nga ba yung senaryo, yung pagkilos na inaasahan natin sa bagyong si Dante sa susunod na 3 hanggang 5 araw. So, sa pinaka-latest forecast track ng Pag-asa, ayon sa Tropical Cyclone Bulletin na pinalabas nga ngayong hapon, makikita natin yung tinatayang sentro ni Dante, no? Napakalayo pa po sa kalupaan ng ating bansa. Subalit, bukas ng hapon, inaasahan natin ito na halos kikilos ito ng pahilaga, no? More to the north at sa layong 990 kilometers east of extreme northern Luzon. Inaasahan din natin na from tropical depression ay posible itong maging tropical storm in the next 24 hours. Samantala, sa darating naman na Huwebes ng hapon, inaasahan na ito na kikilos naman ito pa hilagang kanluran at by that time ay nasa 735 kilometers na silangan ng Itbay at Batanes, tropical storm category pa rin. Sa darating naman na Biyernes, inaasahan natin itong tuluyan ng nakalabas ng ating area of responsibility. So yung paglabas dito sa northern boundary ng PAR, inaasahan po natin sa pagitan ng Huwebes ng gabi hanggang Biyernes ng madaling araw. So generally, kahit tingnan po natin yung area of probability, yung parang apa sa paligid ng center track, pinapakita po nito na maliit ang chance maglandfall o direktang maapekto sa anumang bahagi ng ating bansa. Subalit sa ganitong mga panahon, kapag may mga bagyo po tayo na nandito nga sa Pasipiko, karagatang Pasipiko, at hindi naglalandfall, bagkos kumikilos, either patungo sa dulong Hilagang Luzon, patungo sa Taiwan, or dito sa northern boundary ng ating area of responsibility, very favorable yan para patuloy na mapag-iba yung habagat na siya magpapaulan nga sa ating bansa. So ano nga ba yung inaasahan natin or ano yung naging scenario in terms of pag-ulan naman ng habagat nitong mga nakalipas na 3 araw? Mapapansin po natin dito sa ating antecedent rains simula po nung Sabado, Linggo at kahapon nga, yung malalakas na pag-ulan ay halos nandito sa kanlurang bahagi ng Luzon at ilang bahagi ng Visayas at Mindanao. So generally, nakikita nga po natin sa balita, sa actual na may mga pagbaha na dyan, may mga pag-uunang lupa na sa nakararaming lalawigan sa kanlurang bahagi ng Luzon. At ano nga ba inaasahan natin for the next 2 to 3 days? Sa ating pinaka-latest weather advisory, simula po ngayong araw hanggang bukas, inaasahan pa rin na matitinding pag-ulan dito nga sa kanlurang bahagi ng Luzon, ilang bahagi ng Bicol region at maging Western Visayas. Lalong-lalo na po yung naka-highlight ng red, inaasahan natin na dyan na more than 200 millimeters of rain. 100 to 200 millimeters of rain naman sa orange. Samantala, dito sa mga naka-highlight ng yellow, 50 to 100 millimeters of rain. So, ano nga ba ibig nating ipahiwatig sa ating mga kababayan? Pinakita natin kanina, during the past 3 days na matitindi na yung pag-ulan na naranasan halos sa mga naturang lalawigan, same areas. At kung uulanin pa ito, within the next 24 hours as well as within the next 48 to 72 hours, nandiyan pa rin yung pagbanta ng mga pagbasa low-lying areas. Magiging mabagal ang paghupa ng mga baha, nandiyan pa rin yung posibleng pag-apaw ng mga ilog, at nandiyan pa rin po yung banta ng mga pagguho ng lupa, lalong-lalo na kung ilang araw nang umuulan, saturated na yung mga kalupaan, malambot na po yung mga kalupaan sa bahaging bundok, kaya mag-ingat po yung mga kababayan natin, lalong-lalo na sa mga lalawigan ngang nabanggit natin, nasa kanlurang bahagi ng Luzon, ilang bahagi ng Visayas at ng Southern Luzon area. Maging alerto sa mga posibleng pagbaha at pagguho ng lupa at patuloy pong makipag-ugnayan sa kanilang lokal na pamahalaan at lokal na disaster risk reduction managing officers para sa patuloy na gawaing pangkaligtasan. Samantala, yung pinagbugsong habagat naman, dahil nga dito sa nagdaang bagyong Krising at yung potential na magiging bagyo aside from Dante ay patuloy ding magdudulot ng mga pagbugso ng hangin. Kahit wala po tayong warning signal, posibleng makaranas tayo ng mga paminsan-minsang pagbugso ng hangin ngayong araw. Dito sa Zambales, Bataan, maging dito sa Metro Manila, Calabarzon, Mimaropa, Visayas at Dinagat Island. Bukas naman mga pagbugso ng hangin sa Ilocos Region, Zambales, Bataan, Bulacan, Metro Manila, Calabarzon, ganun din sa Mimaropa, sa buong Visayas, maging dito sa may bandang Mindanao area, Zamboanga del Norte, Misamis Occidental, Lanao del Norte, Camiguin at Dinagat Island. Hanggang sa darating na Huwebes, may inaasahan pa rin tayong pagbugso ng hangin sa nakararaming bahagi ng Luzon at ilang bahagi po ng Visayas at ng Mindanao area. So pag may pagbugso tayo ng hangin, posibleng makapagpatumba ng mga ilang uri ng mga pananim,
posible ring magdulot ng maalon karagatan. Kaya hangga't maaari huwag muna po malawot yung mga kababayan natin. Dito nga sa northern at saka western seaboard ng ating bansa, no? O iba yung pag-iingat kung papalaot, lalong-lalo na yung mga kababayan nating mangingisda at yung mga may maliit na sakayan pandagat, sapagkat kahit wala pong bagyo, yung bugso ng habagat ay pwede ring magdulot ng katamtaman hanggang sa maalong karagatan. Samantala, yung mga pag-ulan naman na naranasan natin locally, may ini-issue po ang ating mga Pag-asa Regional Services Division, mga tinatawag nating localized rainfall or thunderstorm advisory. At kanina nga alas 5 ng hapon, meron po tayong nakataas na orange rainfall warning dito sa Metro Manila, maging sa mga karatig lalawigan, no? Ganon din sa yellow rainfall warning dito pa sa ilang bahagi ng Central Luzon at ilang bahagi nga ng Southern Luzon area. Kapag may orange rainfall warning tayo, nandiyan pa rin yung banta ng pagbaha. May mga pag-ulan pa rin tayong namomonitor at posible pa rin tayong makaranas ng mga pag-ulan in the next 3 hours. So ang ating pong mga localized rainfall advisory ay pinapalabas every 3 hours. Ang effectivity ay hanggang 3 oras lamang. Ibig sabihin, continuous monitoring. Nasa field po ito ng tinatawag nating nowcasting or yung pagpe-predict ng weather over a shorter period of time, usually hanggang 3 oras lamang, at ina-update kung magkakaroon pa ng pagbabago, kung mamaintain yung forecast, or kung ililip na po itong localized warning. Kaya pinapayawan din po natin, aside sa tropical cyclone bulletin, aside sa weather advisory, aside sa mga posibleng gale warning sa mga susunod na araw, i-monitor din po natin yung mga localized rainfall at thunderstorm advisory. Huling pakiusap na lamang po namin dito sa Pag-asa, no? Dahil nga may mga sama ng panahon.